Ano po ba talaga ang cholesterol? Ano po ba ang importansya nito sa ating katawan? At ano po ang pros and cons if mababa po or mataas ang cholesterol level ng isang tao? Dr. Mia? May good, may bad cholesterol, tapos may iba't ibang klase ng taba. May tinatawag din ng triglycerides. So, yung cholesterol, we get that from our food. But, of course, we also create our own cholesterol sa ating atay. Yung cholesterol na ginagawa po natin, kailangan naman din yan ng katawan dahil kailangan yan sa paggawa ng mga hormones at iba't iba pang sangkap ng ating mga cells. Saka kailangan din natin yan sa katawan natin. Ngayon, ang problema, pag mataas ang cholesterol na tinatawag na bad cholesterol na usually nakukuha natin sa animal fat o kaya sa mga trans fats at saka sa mga saturated fat. Yung bad cholesterol, ayan, nakikita nyo dyan sa monitor na nakikita nyo na nagde-deposito po siya sa mga ugat natin. Pwede siyang humarang sa pagdaloy ng dugo natin. So, pwedeng ito ang nagiging cause ng stroke at heart attack. Importante pong dinidiscuss natin itong cholesterol na yon dahil sa top 3 causes of death, related ang cholesterol dyan. Yung tinatawag nating atherosclerotic cardiovascular disease or ischemic heart disease, yun yung mga nag-heart attack o kaya nagsustroke. So, related po ayan sa level ng cholesterol natin. Ngayon, kung nasa top 3 siya, first and second pala. Yung third yata, if I'm not mistaken, is pneumonia. Diabetes is a fourth leading cause of mortality or cause of death sa Pilipinas as of 2021. Ayan, Miss Annie, hindi Yeah. tayo nag-check, no? Dapat regular tayo nag-check para malaman natin kung mataas ba yung ating bad cholesterol. Yung bad cholesterol po, I just have to say, kasi sinabi niyo yung magpa-test, no? Kasi kung minsan hindi alam yan ng mga ibang pasyente na nakikita yan, may total cholesterol, yun lang tinitingnan nila. May tinatawag na bad cholesterol, yun yung LDL. Yun yung tinitingnan talaga natin para maging basehan ng risk ng isang pasyente for heart attack. LDL, yung lechon de leche, yun yung bad cholesterol. Yung HDL, yung good. I-clarify ko lang kasi minention ni Doktora kanina na ang cause usually ng bad cholesterol ay yung may mga animal fat, trans fat, at saka saturated fat. Tama po ba, Doktora? Can you explain to us po kung ano pong source nitong animal fat, trans fat, at saka saturated fat para iwasan po natin yan? Yung animal fats, usually you get that from the beef and the pork, no? Yung mga taba ng, usually mammals, okay? So, yung chicken, sa chicken skin, usually nagiging muna triglycerides and then it later on can develop into bad cholesterol. So, nagiging source yan ng from saturated fat, yung animal fat po kasi. Mostly would be saturated fats. Okay? Yung mga taba ng pork and beef. Usually, yung trans fats, nung araw po kasi, hindi po masyado nating alam base sa research, no, na can cause harm. Trans fats kasi is highly processed fat. Ginagamit po ito dati sa paggawa ng mga cookies kasi it keeps the products longer ang shelf life. Tapos ito is also used sa mga fast foods when you fry, yung mga french fries noong araw because mas matagal ang buhay nitong type of oil na to, yung trans fats. So ito, yung makikita mo parang matigas siya, no? When you store it, matigas na siya. And so when you eat it, tumitigas din yan sa ating mga blood vessels. So parang sebo po kasi siya. So yun yung trans fats na may movement ngayon globally na tanggalin ang trans fats ngayon sa food because it has been proven several times that it can increase your bad cholesterol and it can lead to heart attacks and strokes. Yun yung trans fats at saka saturated fats. So usually sa mga highly processed vegetable oils na nakikita yung mga trans fats ngayon. So yung vegetable oil sana maganda kaso pinroseso pa para mas tumagal ang shelf life niya o yung buhay at saka mas mataas po yung tinatawag na point wherein matutunaw siya. So, yun yung mas delikadong type of fat po. Naku, Miss Annie, narinig mo yun. So, pag bumili ka ng vegetable oil, Miss Annie, hindi ibig sabihin na safe ka na. That's correct. Minsan, di ba, ay,
ay okay ito kukunin ko vegetable oil. Yun pala, highly processed pala yung vegetable oil na yan, masama rin pala sa atin. Nako, Miss Annie, I'm so interested in this topic kasi ang That's dami correct. pong hindi natin alam, no, about ano dapat ang kainin, ano ang dapat hindi. But Doktora, how sure are we that the vegetable oil that we are going to buy in a grocery is good for us? Ano po yung titingnan po namin sa label, Doktora? It should, kasi ito yung mga claims nila na laging cholesterol-free, which is actually true. Wala ka naman talaga dyang masyadong makukuha ang cholesterol because you make your own cholesterol when you put the ingredients from all of these fats. What you would like to have would be monounsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids. So what are the safer oils? Based on studies, ito yung mga canola oil, avocado oil. So medyo, as I said, it's a little bit more expensive. And there's a soy oil. Soy oil is also good. So these are the better oils as also recommended by the American Heart Association. Yung olive oil kasi is almost equal to avocado oil. So maganda sila pareho. It's just that when you try to deep fry, mas mataas kasi yung kayang temperatures ng avocado oil. Kaya may ginagawa tayong ganyang substitutes. Ulitin natin, Ma'am Annie, canola oil, avocado oil, soya oil, at saka extra virgin olive oil. Yan. Alam mo na, bibilin mo, Ma'am Annie, Sabi nga, medyo pricey ito, pero sinasabi ni Doktora yung benefits naman ito. Ano yung connection ng diabetes at cholesterol? Paano nga magkakaugnay yun? Ayan, sa diabetes at cholesterol naman tayo. Pag may diabetes po kasi, required na talaga tayo na mamigay ng gamot pambababa ng cholesterol no matter what your cholesterol level is. Because whatever you eat that contains fat, yung nagiging bad cholesterol nun, mas sticky. Pag diabetiko po kasi, mas matindi ang kapit ng bad cholesterol sa blood vessels. Kaya nga, sinasabi natin noong araw, pag may diabetes ang isang tao, para na rin siyang inatake sa puso. Kasi pareho ang risk nila for death sa isang taong inatake na versus sa isang hindi pa inaatake pero may diabetes lang. Kaya very strict po tayo when it comes to cholesterol levels ng isang diabetiko. So, yun yung gusto nating gawing punto dito. It's not just your blood sugar, it is also your cholesterol levels when you have diabetes. And hindi lang po kasi na sinasabi natin dahil diabetes, pwedeng maputulan ng paano. It's not just the sugar control, it's the cholesterol also because na pag nabablock yung blood flow punta sa paa, no? Yun yung nagiging cause ng parang mas matagal maghilom yung mga sugat natin sa mga paa. Doon din sa mga mata, no? Posibleng hindi lang sa diabetes, no? So blood flow pa rin doon sa mata na apektuhan. So mataas din ang cholesterol. Pati rin sa kidney, pwedeng magka-kidney failure dahil yung blood flow papuntang kidney sa apektuhan hindi lang dahil sa cholesterol. Tapos yung diabetes naman, directly damages yung filtration system doon mismo sa kidney cells. So pag kinumbine yung dalawa, mas mabilis po na masisira ang kidney ng isang diabetiko. Yun lamang po. Yung mga iba na mga matitigas ang ulo, no? Ay, naku, marami namang pills dyan Pagkatapos natin kainin yung masama, ay meron naman akong maintenance o whatever, no? Yung pwede namang tanggalin yan mawawash out naman yan, mga matitigas ang ulo. Pero yan na nga, sinabi ni Doktora, ang daming pwedeng maging ibang sakit kapag ikaw ay merong diabetes. That's what correct. they should remember because diabetes is the start of other illnesses or sicknesses. But Doktora, question lang po question. Like ako, wala pa akong diabetes. Wag naman sana, no? Knock on wood. Ma'am Annie, wala rin namang diabetes yan. Salamat Paano sa Diyos po kami na mga walang diabetes? Yes, Miss Annie. Paano po kami makakaiwas sa diabetes in the very first place po, Doktora? So the best is the proper diet and exercise, and also have yourselves checked regularly by your doctors. Kasi kung minsan, no, hindi pa nga diabetes, pero may
pre-diabetes. So medyo tumataas-taas yung sugar. So medyo maaga, pag nakita mo ng medyo tumataas yung fasting blood sugar mo o kaya yung 2 hours after eating na blood sugar mo, no, ang cutoff is 140 milligrams per deciliter. Pag tumaas yan, mga 2 hours after eating na 160, baka pre-diabetic ka na pala. No? So, you have to take note na there have to be some changes with your lifestyle. So, stay away from simple sugars, yung mga high sugar, yung mga high carbs, no? Yung madaling magpataas ng sugar. Halimbawa, of course, table sugar, usually mga pastries, no? Ice cream, you have those, and the sweet stuff. But, yung iba kasi akala nila, ligtas na sila porque nagpo-fruit diet sila. Pero yung iba, sweet fruits naman, no? So, remember that in the sweet fruits, you have fructose, and that is also simple sugar. So, ano yung matatamis na mga prutas? Mga mangga, pinakamataas na content per gram sa Pilipinas would be our super sweet bananas na laging panghimagas, no? So, yun yung mataas, bananas, mangoes, grapes, no? So, these are the more common ones that can actually increase your blood sugar. Now, may mga panahon na available yung lansones, so nakakapag-emergency din po yan sa ating mga diabetic na patients. So, ngayon, kung halimbawa, nakita nyo na may pre-diabetes kayo, medyo tumataas yung sugar nyo, avoid na po kayo. Tapos, try to stick to a diet that would contain more of vegetables. Tapos, choose your fruits. No? Half of your plate should actually contain your vegetables. 1/4 of that would be your carbs. Kung yung carbs nyo sana may mataas in fiber. Tapos, yung mga meats nyo, if ever, white meat na lamang po. Pwede mag-chicken breast and fish. No? So, lifestyle talaga ang kailangan. Tapos, if you notice that you are gaining weight, kasi obesity is already a risk factor for developing diabetes, please try to consult your doctor for you to lose some weight. And for those who already have been diagnosed with fatty liver, certain diets are recommended for these individuals. So, low triglycerides and low fructose diet, yun yung mga importante. You have to be screened all the time. So, every year sana magpa-check up, kahit mag-annual PE kung hindi pa kayo diabetiko. Yes. Anong lab test ang kailangan namin, doktora? Para malaman na namin. Yeah. Sige. For those who are not yet known to have diabetes but may previous history or may risk factor na kayo, na halimbawa may first degree relative na may diabetes, o kaya meron kang history ng hypertension, may history ka previously ng irregular menses, ganon, lalo na sa mga kabataan niya, no? Pwede ho magpa-fasting blood sugar, but for those who can also do the 75-gram oral glucose tolerance test. Alam na alam yan ng mga nisi-screen for diabetes sa mga buntis, no? But it's the same, no? We can do 75-gram oral glucose tolerance test for us to be able to die kasi kulang po yung fasting blood sugar. Fasting blood sugar can be affected only by your meal at night. So, one time lang yan. So, 75-gram oral glucose tolerance test will tell us kung gaano tumataas yung sugar mo after you eat a certain, yung sugar na mababa lang, 75 grams lang. Titingnan natin kung sobrang sensitive mo, kung sobrang tumataas, posibleng diabetic ka po. So, meron ding tinatawag na glycosylated A1C, hemoglobin A1C. Yun yung 3-month basis ng average blood glucose ninyo. So, tinetest ba yan ngayon? Usually, we tell our patients 8 hours fasting. But usually kasi when we check for blood sugar, we also test na rin for cholesterol, granting that we took a proper history ng pasyente. So, we usually include the cholesterol levels na. So, that's about kung cholesterol levels would be included. The fasting should be 10 to 12 hours. And when we say fasting, it means no caloric intake. Can you take water? For as long as water does not contain any calories, yes, you may take some water when you do the test. Alam mo, Miss Annie, eto napansin ko sa lahat ng mga doktor na nagiging guest natin, paulit-ulit nilang sinasabi na kumain ng gulay, pagkatapos mag-exercise, napaka-importante, and then iwasan ang karne. Parang paulit-ulit yan di ba?
Ngayon, narinig ko si doktora, kasi ito, lagi rin natin narinig, kumain ng prutas. Pero yun pala, Miss Annie, pipiliin mo rin kung anong That's right. klaseng prutas. Dahil meron palang mga prutas na matataas sa sugar. Kagaya na nga ng sinabi ni doktora, yung mango. Imagine yung banana. Anong malay natin na yung palang banana, mataas pala ang sugar niyan. Pati ang grapes at saka ang lanzones. So, Miss Annie, napakaganda nitong lecture ni doktora sa atin at siguradong i-share ko po ito. Pero doktora, ano po yung mga warning po ninyo sa mga smokers at saka mga umiinom ng alak? May connection po ba yan sa diabetes po? Yung sa smokers muna, no? Sa smoking, definitely for diabetics, you have to quit that for everyone naman, not only for those who have diabetes, because it enhances inflammation sa katawan natin. So, mataas na nga sugar mo, yung sugar nakakataas ng inflammation or risk for a lot of other illnesses. The more na meron sa smoking, yung sa smoking, kinikipot niya lagi yung lalo ang ating mga blood vessels. Ay kung mataas na yung cholesterol mo, tapos kikiputin pa na lalo pang pinaliliit ang blood vessels mo ng iyong smoking, for sure, na heart attack and stroke ang pupuntahan po natin. Tapos yung sa alcohol naman po, though hindi naman po siya hindi siya nakakataas ng sugar masyado, but there's a big but, it goes through the liver, di ba? Alcohol goes through the liver. So, for some patients, ang daya niya, no? They take alcohol. So, fasting blood sugar will go down. Nakaka-hypoglay siya kung pagbagsak ng blood sugar. But, since this has alcohol, you get to pee a lot. So, iihi ka nung umiihi. So, you get dehydrated in the process. And when that happens, your sugar goes up later on. So, pwedeng at first, sobrang bagsak ng sugar mo, and then later on, in a few hours, bigla namang taas. So, mas nakakatakot po ito, mas nakaka-damage din po siya ng mga ugat-ugat natin, lalo na sa mga diabetiko. Also, alcoholic liver disease, hindi po siya masyado na-distinguish from fatty liver when you take a look at the liver function test or even when you do biopsy ng atay, no? So, when you have alcoholic liver disease, medyo mahirap na po siya ipa-reverse. So, nakakasira po siya ng atay. So, marami po sa ating mga diabetiko may fatty liver din. So, you have to be very, very careful because yung iba, ang ate-ate, sasabihin na, ayoko uminom ng gamot, nakakasira ng atay, pero iinom ng arak. Mas nakakatakot yung ginagawa nyo, no? So, please, try to stay away from alcohol, and especially if you have diabetes and high cholesterol, and try to stay away from, quit smoking, not try to say, quit smoking, period. It can cause cancer as well. Husay mag-explain, napakatalino, napakagaling. Thank you very much, Dr. Mia Chavez Fojas, endocrinologist at the Philippine General Hospital. Dr. Mia, we would like to have you back. Ma'am Annie, sabihin natin sa ating executive producer, kulang ang oras para kay Dr. Mia. Dr. Mia, we will see you again po. Maraming salamat. And regards to Dr. Melfred.